Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Walang magbabago sa ginagawang preparasyon ng House Prosecution Panel sa gagawing impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ayon kay House Assistant Majority Leader San Juan City Representative Isabel Maria Zamora. Ito'y sa kabila ng sinasabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na reconciliation o pagkikipagkasundo sa mga Duterte. Sa May 22, araw ng Huwebes, magsasagawang muli ng pagpupulong ang House Prosecution Panel. We will pursue it with the same eagerness, same vigor as before. In fact, I think everyone knows that we have new members in the prosecution after two of our members lost. And we are, in fact, very excited to work with our two new members. Hataw Balita ngayon. Ipinahayag ni Senator Christopher Bongo na ang pagpapauwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang unang hakbang sa sinserong reconciliation na iminungkahi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Go, ang dating Pangulo ang dapat kausapin kaugnay ng pagkakasundo dahil siya ang elder sa pamilya Duterte. Naniniwala rin ang senador na kung naipadala ang dating Pangulo sa ibang bansa sa loob ng 14 na oras ay posible rin anya ang agarang pagpapabalik dito sa bansa. My personal position or my personal thought on this, importante rito yung sinseridad. Dapat sincere ka sa pag-uusap. At unang hakbang dyan ay pauwiin si Tatay Digong. Kung kaya nyo pong ipadala sa loob ng 14 na oras si Tatay Digong, alam kong kaya nyo rin pong ipabalik rito sa lalong mabilis na panahon. Hataw Balita ngayon. Hindi lang naman nakatuon sa mga Duterte ang reconciliation o pagkakaisa na sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Ayon sa tagapagsalita ng palasyo, mas mabuti kung makakasundo ng Pangulo ang lahat ng tao at hindi lang ang mga Duterte. Mas maganda kung lahat ng tao ay makakasundo niya para po sa taumbayan, para magkaroon na po ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho para sa bansa. So wag nating isentro ang open for reconciliation sa mga Duterte. Hindi po gagawin ng Pangulo na lumabag sa batas para lamang sa isang reconciliation. Hataw Balita ngayon. Mahalaga sa Commission on Elections sa COMELEC ang pagbabalik sesyon ng Kongreso sa Hunyo upang malaman kung matutuloy o ipagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections sa Disyembre. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, may panukalang batas sa Kamara na naglalayong gawing 6 na taon ang termino ng barangay officials habang 4 na taon naman ang mungkahi sa Senado. Sa ilalim ng Article 10, Section 8 ng saligang batas, walang nakasaad na fixed term para sa mga opisyal ng barangay maliban kung may batas na magtatakda nito. Paliwanag ni Garcia, ang bagong batas ay maaaring magsilbing matibay na dahilan para ipagpaliban ang halalan. Habang wala pang desisyon ng Kongreso, itinuturi ng COMELEC na tuloy ang eleksyon at patuloy ang kanilang paghahanda. Kung hindi ito may pagpapaliban, gaganapin ang halalan sa unang Lunes ng Disyembre, December 2025, alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Pag nag-fix ka ng term mula 3 taon, you have to necessarily adjust, and therefore no choice ka kung hindi adjust ang election. So that may be considered as a compelling reason. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma naman ni Senator Christopher Bongo na kinausap siya ni Senate President Francis Chis Escudero at Senator-elect Tito Soto upang hingin ang kanyang suporta sa laban para sa liderato ng Senado sa 20th Congress. Sinabi ni Go na magdedesisyon ang kanilang grupo na kinabibilangan nina De La Rosa, Padilla at Marcoleta bilang isang black base sa interes ng bayan. Dagdag pa ni Go, bukas sila sa pag-uusap sa lahat ng nais makipag-ugnayan
at kinikilala rin ang karapatan ng bawat senador na tumakbo bilang Senate President. Initially, nagkausap rin po kami, nagkabatian rin po during the proclamation. Open naman po ang aming linya dahil magkasama po kami nung mga nakaraang kongreso rin po. So nanghingi pa silang suporta from you, sir? From our group, yes. Si both SP and marami pa pong ibang nakikipag-usap rin po sa amin. But we are open sa lahat po ng pag-uusap. Basta ang criteria namin, unahin yung interest ng bayan, interest ng bawat Pilipino. At independent Senate po ito. Hataw Balita ngayon. Posible maging grupo ni Senate Deputy Minority Leader Riza Hontiveros sa pagpasok ng 20th Congress ang Independent Bloc. Ito ay kung hindi mapapanatili ng senadora ang pagiging minority sa Senado. Ang minority ang grupo ng mga senador na may piniling Senate President ngunit natalo sa botohan. Habang majority group naman ang mga nakasama sa mga senador na bumoto sa naihalal na Senate President. Ngunit isang opsyon niya ang Independent Bloc sakaling makuha ng minority ang Duterte Bloc na plano ring magsanib puwersa sa bagong kongreso na ayaw namang salihan ni Senator Riza. Well, wala po akong planong sumali sa isang Duterte Bloc. Pwede pong lahat kaming mga colleagues dito sa Senado ay patuloy na makipagtulungan sa mga usapin ng common advocacies. Hataw Balita ngayon. Samantalang inihayag din Teresa na bukas siya sa posibilidad na maging standard bearer ng oposisyon o tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 national elections. Hataw Balita ngayon. 4 na senior officials ng Philippine National Police ang lumulutang na posibleng pumalit kay PNP Chief General Romel Francisco Marbel na magre-retiro sa Hunyo. Kabilang sa kanila, si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartades, kasalukuyang number 2 sa PNP, dating Regional Director ng Pro 4A at NCRPO. Nasa listahan din si Police Lieutenant General Edgar Alan Ucubo, Chief of Directorial Staff, dating Director ng SAP, NCRPO at naging Chief of Staff ng CIDG. Kasama rin si Police Major General Nicolas Torre III, CIDG Director na dating hepe ng Pro 11 at Quezon City Police District. Maugong din ang pangalan ni Police Major General Anthony Aberin, kasalukuyang NCRPO Director, dating Director ng Pro 7, PNP Aviation Security Group at Deputy Director ng CIDG at Maritime Group. Batay sa Republic Act 6975, maring pumili ang Pangulo ng Chief PNP mula sa mga 1-star general pataas ayon kay Colonel Tuanyo. Nasa discretion ng Pangulo ang appointment. Malinaw naman po ang lingwahe ng Republic Act number 6975. Ito po yung the Department of the Interior and Local Government of 1990. Ang lingwahe po ng 6975 sinasabi that the President shall appoint from po. Ito po ay magagaling sa listahan ng National Police Commission na ibibigay po sa ating Pangulo na ang pagpipilian po, ang wording siya po ay the most senior and qualified officers in the service. Pero kung titingnan din po natin, yung lingwahe sinasabi ng batas na ang minimum rank po na qualified na pwedeng pagpilian ng Presidente, basta po may rango na Police Brigadier General, ay qualified na po na maging kandidato po sa pagiging next Chief PNP po. Alam mo, lahat po sila magagaling. There will be no comparison. Ang sasabi ko lang, may kanya-kanyang strength. Of course, may weaknesses, but everybody's capable po. Anyone starts capable leading po the Philippine National Police. Hataw Balita ngayon. Muling ibabalik ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA simula sa Lunes, May 26. Ayon sa MMDA, inaasahan nilang makakatulong sa pagpapaluwag ng trapiko ang NCAP at mas mapapanatili ang disiplina sa kalsada.
Para naman kay Transportation Secretary Vince Dizon, malaking tulong sa mga traffic law enforcer ang pagpapatupad ng NCAP. Big victory yan for not just for the government but also for motorists and the commuters, no, kasi it will impact a lot yung enforcement ng road safety. Kaya maganda yung naging development kahapon na pwede na tayong at least on a limited basis magkaroon ng no contact apprehension para matulungan ang ating law enforcement, no? Pero kahit yung no contact apprehension, marami ding problema yan, no? Kailangan ayusin yan. May hati namang pananaw ang ilang motorista sa inaasahang muling pagbabalik ng implementasyon ng NCAP. Okay yun for safety sa lahat para maiwasan yung mga aksidente. Okay naman yun, basta kwan lang, wag naman masyado kataas naman violation. Mga 500 siguro pwede. Kasi hindi na namin kaya talaga kung sobrang taas yung violation. Hindi na namin kaya tubusin yung lisensya namin eh. Siyempre kumakain kami tapos mababa lang kinikita. Wala na kami naiuwi sa pamilya namin. Hataw Balita ngayon. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Transportation o DOTR sa San Miguel Corporation para maging libre ang pagdaan sa bahagi ng Skyway Stage 3 kapag sinimula na ang EDSA rehabilitation. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, plano nilang gawing alternatibong ruta ang Skyway kapag hindi na madaanan ang EDSA dahil sa gagawing pagkukumpuni. Pag-aaralan naman ng DOTR na hindi malugi ang San Miguel Corporation kapag ginawang libre ang toll sa Skyway. Sa kalagitnaan ng Hunyo ngayong taon, planong simulan ang pagsasaayos ng EDSA. No, I don't know yet if it's a subsidy, no. So please do not make conclusions na wala pa. Pero may mga iba't ibang paraan para mabigyan ng reprieve ang San Miguel dun sa mabigat ding magiging revenue loss dahil ang mga motorista hindi kailangan magbayad dun sa segment ma-identify para maibsan nga yung traffic sa EDSA. Hataw Balita ngayon. Inaasahang papayagan muling makadaan sa San Juanico Bridge ang mga mabibigat na sasakyan kapag natapos na ng Department of Public Works and Highways ang retrofitting dito bago matapos ang taon. Ayon sa DPWH, inaasahang may tataas na sa 10 tonelada ang ipatutupad na load limit sa tulay. Ipinaliwanag naman ng DPWH na plano nilang magtayo ng bagong tulay sa tabi ng San Juanico Bridge. Bahagi ito ng flagship projects ng gobyerno at planong papondohan sa Japanese government. Kapag nagawa ang bagong tulay, permanente nang isasara ang San Juanico Bridge sa mga motorista. We hope that the detailed engineering design will be completed by 2026 and thereafter, the construction will follow immediately. Hataw Balita ngayon. Hinimok ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang publiko na i-download at gamitin ng eGov app para mabilis na ma-access ang iba't ibang serbisyo at tulong mula sa gobyerno. Nakatakda namang ilunsad ng ahensya ang bagong feature ng application na Presidential Action Center para sa mga humihingi ng financial at medical assistance. Kasabay nito, tuloy-tuloy ang integration ng eGov app sa iba't ibang ahensya gaya ng DOLE, CHED, TESDA at LGUs upang gawing mas mabilis at digital ang mga serbisyo. Ayon kay Yusek David Almirol Jr., layunin ng app na ma-access ng mga mamamayan ang libo-libong serbisyo ng gobyerno kahit nasa bahay lang at hindi na kailangan ng paulit-ulit na proseso ng dokumento. Halimbawa, wala kang pambayad sa ospital, wala kang pambili ng gamot. Di ba? Punta ka lang sa eGov app lang, magpa-appointment ka lang doon, makakakuha ka na po ng QR code. At pagdating mo po sa Presidential Action Center, bibigyan ka na po ng financial assistance. Hataw Balita ngayon. Opisyal na nagsimula ang 3 araw na dialogue on ASEAN Maritime Security o DAMS sa Pasay City na nilahukan ng 10 bansang kasapi ng ASEAN. Layunin ng pagpupulong na pag-usapan ang maritime security,
illegal na pangingisda, scientific research at pangangalaga sa kapaligiran sa gitna ng tensyon sa South China Sea. Hindi kasama sa dialogue ang Estados Unidos, China at Japan upang mapanatili ang strategic autonomy ng rehiyon. Ang mga rekomendasyon mula sa DAM sa inaasahang magiging gabay para sa Manila Dialogue sa Nobyembre. It's just all 10 ASEAN member states coming together to discuss where do we stand on issues. Where do we stand on issues without the influence of any great power and in pursuit of our strategic autonomy. Hataw Balita ngayon. Target naman ng pamahalaan na mapalawak ang 20 pesos na kada kilo ng bigas para sa 14 na milyong Pilipino o katumbas ng 3.3 million families sa Phase 3 ng programa. Tiniyak naman ng National Food Authority na hindi maapektuhan ang buffer stock ng bigas dahil sa may 409,000 metric tons pa sa mga bodega na sasapat hanggang December 2025. Ayon sa Department of Agriculture, titiyakin nila ang mga karapat-dapat lamang ang makikinabang sa programa ng murang bigas habang pinag-aaralan din ang pag-abot sa 60 million Filipinos pagsapit ng 2028. Inaasahan ding lalaki ang ani sa darating na tag-ulan, kaya posibleng masustini pa ang murang bigas. So, in terms of that number, malaki po yan. At the rate we're going with the P20, sasapat po yan hanggang December 2025. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Philippine National Police na handang-handa na ang kanilang mga tauhan at kagamitan para tumugon sa mga sakuna bago pa man pumasok ang tag-ulan. Sabay-sabay isasagawa sa buong bansa ang annual inspection ng disaster response equipment kung saan ipinakita ang mga go bag, rescue tools, gayon din ang communication at transport equipment. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, mayroon 21,840 police personnel ang naka-standby at handang rumisponde sa panahon ng emergency. Dagdag pa ni Marbil, mahalaga ang presensya ng pulisya sa panahon ng sakuna para mapanatili ang kaayusan at mabilis na makapagresponde sa mga nangangailangan. Alam mo, dun sa importance po natin, kasi ni-require po natin na at any given time, the police can respond. So, yung mga tao natin, kagaya na sa staff natin, 100% pa may mga go bags po yan. For gera, kailangan po natin, and for emergency purposes, lalo na for rescue. Yun po yung requirement po natin. At least, wala po kaming percentage, hindi po kami naglalagay ng percentage, but more or less, ang kailangan talaga sa police is 25% kaya mag-responde na may gamit. Hataw Balita ngayon. Yes, Annie, good morning. At sa ating mga kasambahay, nagdulot ng pag-alala sa mga New Zealanders ang pandaigdigang kakulangan ng mga gamot para sa sakit na Attention Deficit Hyperactive Disorder o ADHD. Ito ang humahataw na balita ni Danny Del Lleva. Hataw Balita ngayon. Pinangangambahan ng mga Kiwis na may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD ang posibleng pagkawala ng kanilang trabaho dahil sa kakulangan ng supply ng mga gamot para sa nasabing kondisyon. Batay sa isang survey na isinagawa ng ADHD New Zealand, higit sa kalahati ng mga apektadong individual sa bansa ang nahihirapang makakuha ng kanilang gamot dahil sa kakulangan ng supply. 2 sa bawat 3 respondents ang nagpahayag ng pangamba na maaari silang mawalan ng trabaho dahil sa kakulangan sa gamot, sa nagiging dahilan upang hindi sila makapag-function ng maayos sa araw-araw. Bagamat maraming nahihirapang makakuha ng gamot, pinuri ni ADHD spokesperson Darren Bull ang mga pasyente dahil hindi sila bumabaling sa pagbili ng gamot sa mga online marketplace. Sa halip, kumukonsulta sila sa kanilang mga doktor upang makakuha ng tamang gabay. Payo pa ni Bull sa mga may ADHD na pansamantalang mag-focus sa pagbabago ng kanilang lifestyle habang naghihintay ng supply ng gamot. Kabilang sa mga mungkahing ito ang regular na ehersisyo, sapat na tulog, pagkain ng masusustansyang pagkain,
coaching at counseling. Samantala, sinabi ng Pharmaceutical Management Agency o PHARMAC na nakikipagtulungan ito sa mga supplier ng gamot at mga doktor upang maisaayos ang distribusyon at matiyak ang tamang paglalaan ng gamot para sa mga pasyenteng may ADHD. Danny Delieva, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Samantala, hindi pa naipapamahagi ang ayuda sa Gaza. Ayon naman ito sa United Nations. Ito ay sa kabila ng pagpayag ng Israel na makapasok ang mahigit 70 truck na may dalang tulong matapos ang 11 linggong blockade. Hindi pa rin pinahihintulutan ang UN na ilipat ang mga supply mula sa kanilang bodega. Ito ang humahataw na balita ni Gerard Moral. Hataw Balita Ngayon. Wala pa rin na ipapamahaging tulong sa Gaza ayon sa United Nations o UN, kahit pinayagan na ng Israel ang pagpasok ng 73 truck na may lamang pagkain, gamot at kagamitang medikal matapos ang 11 linggong blockade. Nakatawid man ang mga truck sa Kerem Shalom Crossing, hindi pa rin pinapayagan ang mga tauhan ng UN na dalhin ang mga supply sa kanilang bodega. Ayon sa UN, kinakailangan ng humigit kumulang 600 truck ng ayuda bawat araw upang matugunan ang lumalalang krisis sa Gaza. Ayon sa mga ulat, libo-libong sanggol ang nasa panganib ng kamatayan dahil sa matinding malnutrisyon. Binigyang babala ng Integrated Food Security Phase Classification o IPC na posibleng umabot sa 14,100 ang mga batang magkakaroon ng malubhang malnutrisyon sa loob lamang ng 1 taon. Dahil dito, iginiit ng UN ang kahalagahan ng agarang pagpasok ng makataong tulong. Lalong lumalaki ang pressure ng Israel mula sa international community. Sinuspindan ng United Kingdom ang trade talks sa Israel at nagpatupad ng parusa laban sa ilang Israeli settlers. Mariinding kinundina ng mga leader ng UK, France at Canada ang opensibang militar ng Israel at nanawagan ng mabilis na pagpapapasok ng humanitarian aid. Nag-ugat ang opensibang ito sa pag-atake ng Hamas noong ika-7 ng Oktubre 2023 na ikinasawi ng 1,200 katao at ikinabihag ng 251. Ayon sa Gaza Health Ministry, higit 53,000 na ang nasawi mula noon, kabilang ang mahigit 3,000 sa muling pag-atake kamakailan. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Mahigit 2 oras na nag-usap sa telepono sina US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin sa gitna ng mga panawagan na itigil ang digmaan sa Ukraine. Ngunit sa kabila ng kanilang konstruktibong talakayan, wala pa ring ceasefire na napagkasunduan. Ito ang humahataw na balita ni Miguel Rey De Leon. Hataw Balita Ngayon. Nagkaroon ng halos 2 oras sa pag-uusap sa telepono sina US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin kung saan binitiwan ni Trump ang kanyang naunang panawagan para sa isang walang kondisyong 30-day ceasefire sa Ukraine. Bagamat walang napagkasunduan na agarang pagtigil ng digmaan, sinabi ni Putin na bukas siya sa pag-uusap ukol sa isang memorandum para sa posibleng kasunduan ng kapayapaan. Masigla rin ang tugon ni Trump sa social media at sinabing maganda ang tono at diwa ng kanilang pag-uusap. Idinagdag niya na kung matatapos ang digmaan ay nais ng Russia na magkaroon ng malawakang kalakalan sa Amerika, bagay na sinang-ayunan ni President Donald Trump. Nagkaroon din ng unang mga pag-uusap ang mga kinatawan ng Ukraine at Russia sa Istanbul noong Biyernes, kung saan nagkasundo sila sa pagpapalit ng 1,000 mga bilanggo, ngunit nabigong magkaroon ng ceasefire. Hindi rin dumalo si Putin sa pagpupulong sa Turkey sa kabila ng paghamon ni Ukrainian President Vladimir Zelensky na harapin siya doon. Miguel Rey De Leon, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Samantalang nangunguna naman ang Canada sa pagtulong sa Ukraine na makabuo ng matatag na sistema ng pensyon na hango naman sa kanilang sariling modelo. Nakikipag-ugnayan na ang mga opisyal ng Canada sa mga opisyal sa Ukraine at sa mga pangunahing pondo ng pensyon upang magbahagi ng kaalaman at resources bilang suporta sa pagbangon ng bansa. Ito ang humahataw na balita ni Chris Fugaban. Hataw Balita Ngayon.
Inihayag ni Minister François-Philippe Champagne sa G7 Summit sa Banff, Alberta, na handang tumulong ang Canada sa Ukraine sa pagbuo ng isang pension system na tulad ng kanilang modelo. Layunin itong suportahan ng Ukrainian sa pagtatatag ng isang sustainable na sistema ng pag-iipon para sa pagre-retiro na mahalaga sa pagmatagalang katatagan ng kanilang ekonomiya. Ibinahagi ni Minister Champagne na kamakailan ay nagpagpulong siya kay Ukrainian Finance Minister Sergei Marchenko at sa ilang pangunahing pondo ng pensyon sa Canada, kabilang ang Fairfax, upang talakayin kung paano maibabahagi ng Canada ang kanilang kaalaman at karanasan sa larangan ng pensyon. Ayon sa kanya, nananatiling prioridad ng Canada ang pagtulong sa Ukraine simula pa noong 2022 nang sumiklab ang digmaan. Ang G7 Summit na pinangungunahan ng Canada ngayong taon ay nagsisilbing plataforma upang ipakita ang patuloy nitong suporta. Dumalo ang Ukraine sa pagpupulong bilang panauhin at ang presensya ni Minister Marchenko ay malinaw na patunay ng malawakang suporta ng international community. Habang naghahanda ang G7 para sa pangunahing pulong ng mga lider sa Hunyo, ipinapakita ng mga hagbang na ito ang matibay na dedikasyon ng Canada sa muling pagbangon at katatagan ng Ukraine. Chris Fugaban, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Umabot na sa libo-libo ang bilang ng mga na-revoke na US visa matapos na paigtingin ng Trump administration ang immigration crackdown nito. Ito ang humahataw na balita ni Imelda Andrada. Hataw Balita ngayon. Tumaas pa ang bilang ng mga na-revoke na student at visitor visas matapos paigtingin ng Administrasyong Trump ang kampanya nito laban sa mga illegal migrants. Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio, alinsunod sa direktiba ni US President Donald Trump, libo-libong visa na ang na-revoke, kabilang na ang mahigit 300 student at visitor visas. Iginiit ng opisyal na ang visa ay hindi isang karapatan kundi isang pribilehyo. Dagdag pa niya, ilang student visa holders at green card holders ang napasa ilalim sa deportation dahil umano sa kanilang pagsuporta sa Palestinian cause at pagpuna sa aksyon ng Israel sa digmaan sa Gaza. Ito ay tinuturing na banta sa panlabas na patakaran ng Estados Unidos at malinaw na pagsuporta sa grupong Hamas. Samantala, binatikos ng mga kritiko ni Trump ang aksyon na ito ng gobyerno. Anila, ito ay isang pag-atake sa karapatang magpahayag ng saloobin at labag sa konstitusyon ng bansa. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Patuloy naman ang pagtaas ng sinasabing halaga ni President Donald Trump na ipinangakong investment ng mga bansa sa Middle East sa Estados Unidos matapos ang kanyang biyahe noong nakaraang linggo. Ito ang humahataw na balita ni Noni Ramos. Hataw Balita ngayon. Pataas ang sinasabing halaga ng investment na ipinangako ng mga bansa sa Middle East sa Estados Unidos matapos ang pagbisita ni President Donald Trump doon noong nakaraang linggo. Noong Huwebes, sinabi ni Trump sa mga reporter na nakakuha sila ng 4 na trilyong US dollars. Pagdating ng Biyernes, inihayag ng White House na mahigit 2 trilyong US dollars ang kabuang halaga ng mga kasunduang nakuha. Noong Lunes, sinabi muli ni Trump na humigit kumulang 5.1 trillion US dollars ang kanilang naiuwi. At nitong Martes, binanggit niya na ang 5.1 trillion US dollars ay maaaring umabot pa sa 7 trillion US dollars. Hindi nagbigay ng detalye si Trump sa kanyang mga pahayag at hindi rin naglabas ng paliwanag ang White House. Ayon sa naunang pahayag ng White House, kabilang sa 2 trilyong dolyares na ito ang 600 billion US dollars o tinatayang 34 trillion pesos na investment mula sa Saudi Arabia. Kasama rin dito ang 1.2 trillion US dollars na economic exchange sa Qatar at 243 billion US dollars sa mga commercial defense deals sa parehong bansa. Ang United Arab Emirates, UAE naman ay nangako ng 200 billion US dollars sa mga kasunduan sa Estados Unidos. Hindi pa tiyak kung matutupad ang lahat ng mga ipinangakong investment. Noni Ramos, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon.
Bumida ang ilang Pinoy agri-tech startup sa Taiwan kasabay ng Computex 2025, ang itinuturing na largest computer and technology exhibition sa buong Asia. Ito ang humahataw na balita ni Paulo Dasal. Hataw Balita ngayon. Kabilang ang smart agriculture, food technology, robotics at e-commerce sa mga itinampok ng mga Pilipinong agri-tech startup sa Innovex 2025 sa Taipei, Taiwan. Ang Innovex 2025 ay bahagi ng taunang event na Computex, ang itinuturing na pinakamalaking computer and technology exhibition sa buong Asia. Kasabay ng pagtatanghal ng mga latest technology sa larangan ng computer at IT, binigyang din ng pagkakataon ang mga startups at innovators na makahanap ng mga mag-i-invest sa kanilang technology or innovation. Yung sa innovation nga and also technology, we're looking for partnering with like-minded individuals na meron pong passion, of course, for agriculture. At the same time, not just for agriculture, but also technological advancements in agriculture that can make our agriculture more convenient, at the same time, more adaptable and mas interesting, lalong-lalo na po sa ating mga younger generation. Kabilang natampok sa Philippine Pavilion ang mga Pinoy startup sa sektor ng agrikultura. So andito yung app natin na Sariani kung saan kaya nyo mag-analyze ng lupa ng mga halaman sa pamamagitan lang ng picture. Tapos po gumagamit din tayo ng mga satellite imaging para makatulong sa kooperatiba at sa mga local government unit natin sa Pilipinas. From the traditional, so we have traditional incubators na design. So we try to improve it and innovate it by integrating inverter system from HVAC, from the air conditioning, similar to that. And then we also integrate AI through egg monitoring, chicken weight estimation, and it's controlled. We try to use machine learning for it. Positibo naman ang ating mga kababayan na magbubunga ng mabuti ang kanilang pagsali sa exhibition at mas makilala ang gawang Pinoy sa global stage. So, importante ho na makasama tayo dito, unang-una ho, para ma-showcase natin na kaya ding gawin ng Pilipino yung ginagawa ng maraming bansa. Na kaya naman nating sumabay, lalo na po sa digital agriculture, mas level ho ang battlefield. Kung kaya nilang mag-program, kaya din ng Pilipinong i-program yan. So, yun ho. Tapos po, naghahanap din tayo syempre ng mga foreign investor na gustong sumubok na mag-invest sa mga teknolohiyang ginagawa natin. Nagsimula ang Computex 2025 noong Lunes, May 20 at bubuksan sa publiko sa Biyernes, May 23. Paulo Dasal, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Yan, basta talaga innovation, bida ang Pinoy. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Austin, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Magandang araw. Kinumpirma ng Ministry of Health, BARN, na may 2 bagong kaso ng Mpox o monkeypox ang naitala sa rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARN. Ito ang mahataw na balita ni MJ Vasquez. Hataw Balita ngayon. Nagsasagawa na ng contact tracing at isolation protocols ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM authorities upang mapigilan ang posibleng pagkalat ng monkeypox o Mpox sa rehiyon. Ito ay matapos kumpirmahin ng Ministry on Health ang 2 bagong kaso ng sakit. Ayon kay Dr. Cadil Sinulingding Jr., ang unang kumpirmadong kaso ay mula sa bayan ng Sultan Kudarat, habang ang isa ay mula naman sa Dato Odin Sinsuat sa magkaparehong probinsya ng Maguindanao del Norte. Bukod dito ay may 6 na suspected cases rin sa rehiyon at kasalukuyan ng minomonitor. Paalala ng mga otoridad, kumonsulta kaagad sa doktor kung makararanas ng sintomas ng Mpox tulad ng rashes, lagnat at pananakit ng katawan. MJ Vasquez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Formal nang binuksan ng Naga City General Hospital ang hemodialysis unit upang maserbisyuhan ang ating mga kababayang may chronic kidney disease sa lungsod.
Si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita ngayon. Formal nang inumpisahan ng Naga City General Hospital ang serbisyo sa ating mga kababayang Nagueño sa pamamagitan ng pagiging operational ng 4 na hemodialysis unit. Layo ng NCGH na mapaglingkuran ang mga may sakit ng chronic kidney disease sa lungsod ng Naga na nangangailangan ng regular na dialysis treatment. Sa ganitong proyekto ng lokal na pamahalaan ng Naga, mas mapapagaan ang pinansyal na pangangailangan lalo na sa mga indigent na pamilya na nangangailangan ng ganitong serbisyong medikal. Sa mga nais mag-avail ng libreng serbisyo, dalhin at i-present lamang ang mga sumusunod: referral letter na mula sa attending nephrologist, medical abstract, hemodialysis order, treatment sheet at mga laboratory result. Ang mga unit na ito ng Naga City Hospital ay PhilHealth accredited na, kaya naman makakaasa ang ating mga kababayan na hindi sila mahihirapan sa pagpapagamot dito. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Mga ipinagmamalaking produkto na gawa sa probinsya ng Bataan ang ebinida sa isang trade fair na isinagawa sa National Capital Region na pinamagatang likha ng Bataenyo Goes to National. Si Mel Aquino, humahataw. Hataw Balita ngayon. Ibinida sa isinasagawang trade fair sa National Capital Region ang mga produktong likha ng ating mga Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs sa tulong ng Department of Trade and Industry o DTI, Provincial Cooperative and Enterprise Development Office o PICEDO, Bataan Local Government at pribadong mall. Layo ng nasabing trade fair na ipakilala ang mga produktong ipinagmamalaki ng mga Bataenyo sa mas malawak na rehiyon ng pangangalakal at buong bansa. Nilahukan ito ng 21 mamumuhunan na kabilang sa MSMEs mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Bataan. So ngayon po, kasama po namin ang 21 micro, small and medium enterprises po ng Bataan upang makilala po ninyo yung iba-iba naming produkto. So sana po suportahan po ninyo kami. Ginagawa po namin ito para ipakilala po yung mga products po ng Bataan. Dito po now nationwide po. So actually this is the first time po na ang mga Bataan po ay nagpunta as a group dito sa NCR. Although we've been doing it before but not in NCR. So this is the first time po. So sana po suportahan po ninyo yung mga produkto ng Bataan. Malaking tulong naman ito para sa ating mga kababayang Bataenyo na mamumuhunan, gaya na lamang ni Ginoong Hershey Masayon o mas kilala bilang Mersayon. Malaking bagay po ito sa amin. Unang-una, na-expose po kami sa labas ng ating mahal na probinsya ng Bataan. Nakikita po ang aming mga produkto ng mga syudad dito sa Metro Manila at nagpapasalamat kami dito sa Taguig City, lalo na sa Vista Mall, na binigyan kami pagkakataon na makapagtinda rito. Nakakuha rin kami ng mga walk-in customers at kumukuha ng mga orders, mga book orders. Meron din pong mga cash na bumibili, pero ang sa mga souvenirs pong katulad namin, ang inaasahan po namin ay yung mga umu-order po sa amin talaga ng mga products na kailangan nila, lalo na sa mga souvenirs po. Mabibili rito ang iba't ibang produkto gaya ng tuyo, bagoong, tinapa at iba't ibang kasoy products. Meron ding mga home decor tulad ng lampshade made out of kapis, photo frame at mga handicrafts tulad ng bags, historical memorabilia at marami pang iba. Matatagpuan ang nasabing trade fair sa ground floor event center ng Vista Mall Taguig simula 10:00 ng umaga hanggang 9:00 ng gabi, na binuksan itong nakalipas na Martes, May 20 at magtatagal hanggang May 25. Melaki humahataw sa balita ngayon. Asahan na ang mas pinatinding obstacles at ibang kategorya sa ikalawang season ng Manibela Challenge. Bukod dito, mas malaking papremyo rin ang naghihintay sa mga mananalong kalahok. Ito ang mahataw na balita ni Rodel Flordelis.
Nagpasimula na nga ang second season ng Manibela Challenge after the 2-month registration period. Nakabuo tayo ng ilang mga grupo maglalaban-laban sa team category at more than 50 riders para naman sa iba't ibang kategorya. Ngayong taon, mula sa 3 kategorya, may 7 magkakaibang category ng maaaring salihan ang bawat rider tulad ng dirt bike category, female category, lightweight adventure na mula 400cc to 599cc, middleweight adventure category from 600cc to 799cc, heavyweight adventure mula 800 to 999, ultimate adventure para naman sa mga riders na may 1000cc and above. At syempre ang team category kung saan halos nasa 1 milyong piso ang total na pwedeng mapanalunan ng mga teams na kanila namang may do-donate sa napili nilang beneficiary. Andito tayo ngayon sa ginagawang orientation day ng Manibela Challenge Season 2 kung saan ang pinakabago nating race director na si Alfred Watermax ay nagpapaliwanag ng rules and regulation ng gaganapin na race this coming May 27, 28, and 29. Susundan naman ito ng awarding ceremony sa ika-30 ng Mayo 2025. Ayon kay Manibela host and season race director Alfred Watermax, challenging ang race this season dahil mula sa 33 obstacles ay mayroon na tayong 44 obstacles sa racetrack. Sobrang hirap. Ito masasabi ko guys, kung noon ay nahihirapan yung mga participant natin, this time parang mas nilevel up natin yung ating mga obstacle at hindi lang yung basta obstacle lang nilevel up, pati yung scoring system natin. Kagaya ng palagi nating sinasabi, yung tema natin ngayon ay speed, precision, for charity. So, ito guys, pinagsama-sama, kumbaga talagang gagana yung isip mo kung paano mo ngayon madidiskartihan ng mas tama at mas mababang oras itong mga obstacle. Maliban sa orientation day na ginanap sa Kidirak Adventure Camp, nagkaroon din ng pagkakataon na masubukan ng ilang manlalaro ang obstacle course. Ito ay magsisilbing edge para sa kanila upang magamay nila ngayon pa lamang ang obstacle course at makaisip ng tamang estratehiya sa darating na kompetisyon. So experience ko sa track, maraming nabago kasi before, first season 1 nila is 33 obstacles lang. Pero ngayon, 44 na, so may mga surprising na talagang mag-i-enhance ng skills. Challenging ang obstacles dito sa mga nangyayari today. Then, nahirapan po ako sa yung paikot na cornering from left to right. Pero kahit papaano, nakakapag-adjust naman. And then, first time ko po ito na experience dito sa Luzon. Ang Manibela Challenge ay ginawa hindi lamang para masubukan ang kapabilidad ng mga malalaro, kundi maisulong din ang advokasya ng safe riding, kung saan ang mga obstacle course na ito ay nagpo-promote ng speed and precision na may kasamang charity. Rodel Flordeliz, humahataw sa balita ngayon. Samantala muling uminit ang aksyon sa loob ng court sa pagpapatuloy ng UNTV Volleyball League Season 3 kung saan muling ipinamalas ng bawat kupunan ang walang tinag na determinasyon at pagnanais na magwagi. Nangibabaw ang BFP Lady Firefighters, PhilHealth Consulta Health Insurers at COMELEC Suffragettes na kapwa nagpakitang gilas sa kanilang laban kahapon May 21. Ito ang mahataw na balita ni Jed Deresina. Isang hapong punong-puno ng aksyon, puso at walang tinag na determinasyon. Ganito ang ipinakita ng bawat team sa kanilang laro kahapon sa Paco Arena sa Maynila. Sa unang game, nagpasiklab ang BFP Lady Firefighters matapos pabagsakin ng DFA Emissaries sa score na 3-1. Bagamat natalo ang Lady Firefighters sa unang set sa score na 22-25, mabilis silang bumawi at nagpakitang gilas sa sumunod na 3 sets at tinalo ang Emissaries sa scores na 25-11, 25-11 at 25-14.
the game, rumatsada ang PhilHealth Consulta Health Insurers kontra NHA Home Masters. Tinapos nila ang match sa isang malinis na 3-0 win sa scores na 25-23, 25-15 at 25-12. Pinipilit namin mag-stay sa fifth, hindi na makihalo sa bottom, sa pang 6. So, minimitin namin na kahit pa doon kami sa fifth. Para yung dalawang team na lang yung magagawa sa pang 6. Paghahandaan naman ng Home Masters ang pagpapalakas ng team at pag-bounce back next season. Medyo meron kaming problema sa gelling ng team, communication, nag-on off. Minsan maayos yung depensa, minsan nawawala. So hindi pa consistent, wala talagang consistency pa. Since this is still a new team, siguro kapag sa susunod na season, bounce back talaga kami. Paghahandaan na namin. Sa third game, isang mainit na tapatan ang naganap sa pagitan ng Comelec Suffragettes at AFP Lady Gunnar, kung saan matindi ang naging bakbakan ng dalawang team sa deciding set. Mula sa pagkakalamang ng Comelec sa unang dalawang set sa scores na 18-25 at 19-25, bumangon ang Lady Gunnar at kinuha ang sumunod na dalawang set sa scores na 25-15 at 28-26. Ngunit nakuha pa rin ng Suffragettes ang huling set sa score na 13-15. Para sa amin mahalaga siya kasi kung matatalo kami ngayon, posible mag number 3 kami. So makikipaglaban pa kami sa playoff. At least ngayon medyo kampante kami na nasa 1 and 2 kami. Hindi naman titigil ang Lady Gunnar sa pag-iensayo bilang preparasyon na rin sa mga susunod pa nilang laro. Siguro bukas mag-rest muna, then balik sa practice, preparing for the knockout round against PhilHealth. Unti-unti lang. Bawat team, kung sino yung kakalabanin, yun ang i-prepare. Huwag palampasin ang mas tumitinding bakbakan sa volleyball court. Kaya abangan sa darating na linggo, May 25, live pa rin sa Paco Arena. Maghaharap sa Game 1 ang BFP Lady Firefighters laban sa PNP Lady Patrollers. NHA Home Masters kontra sa NCMH Wellness Warriors sa Game 2. At PhilHealth Consulta Health Insurers laban sa DFA Emissaries sa Game 3. Mapapanood din ito via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Balita ngayon. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang ibang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan 4:18. Ngunit ang landas ng matuwid ay parang maliyab na liwanag na sumisilang ng higit at higit sa sakdal na araw. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-22 sa buwan ng Mayo 2025. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula naman po sa Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo. Sa lahat ng bumubuo, Rap, thank you.
Wala na daw bati, Diyos. Thank you. Adet, thank you very much. And of course, kay Ian, sa inyo pong lahat, mga kasambahay, no more time. Antabay na po kayo. Susunod na ang GMK. Ako po, si Annie Rentoy, sa ngalan po ni amigo Sherwin Colobong. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad, 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat sa Diyos at magandang umaga.